Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Bagong natuklasan niya tungkol sa kay Ramil Madriaga, yung di umano bagman ni BP Sara, kumukolekta ng bilyones galing sa Pogo. Tapos sa kanyang affidavit, ano daw, member daw siya ng Philippine Security Group, PSG, na ngayon PSC na, Presidential Security Command. So ang ma-assign dyan sa PSG o PSC, mga physically fit, mga malulusog na mga sundalo, dahil mahirap na trabaho yan, yung bantayan mo ang presidente. Ito ngayon, na-booking sila kasi na-research ni Kipi Chu na itong si Ramil Madriaga may sakit na epilepsy. Diba, medyo delikadong sakit yan, bigla ka lang kukulaps, nangingisay. O ito, PSG daw si Ramil Madriaga, pero epileptic na, may high blood. Sabi niya. Sabi ni Madriaga, PSG Slant Security daw siya dati ni PRRD from 2018 to 2021. Wow, so matagal-tagal, 18, 19, 23 years. Tapos BPSG daw siya kay BP Sara, yung security group. So doble ang pinagsilbihan, Tatay Digong o BP Sara. Pero ito na. Noong 1993, nakulong siya sa kidnapping charges. Tapos umabot sa Supreme Court. 1997 siya na-acquit. Tapos nag-research ako sa kanya, like I would know a guy I'm obsessed with. Nalaman ko masakitin pala si baby boy Ramil. Ito, I found out in 2023 when he was caught by the police. Kidnapper kasi ito, bagong nakakulong siya ngayon sa BJMP. I found out in 2023 when he was caught by the police, nag-collapse 2 times si Madriaga kasi may sakit pala. So kung epileptic si Kuya Ramil, how can he acquire a medical clearance to qualify as member of PSG? Ay, nako. The reason epileptics cannot be a PSG member is epilepsy will affect how they handle firearms. A seizure can compromise the president's safety, and even yung high blood can be disqualifying because the PSG requires peak physical yumminess or health. Di pwedeng kulang sa tulog ang may high blood din. Si PRRD hanggang 5 AM yan pag bet niya. Ramil, wala na bang iba na pwede? Ikaw lang ba pumayag mag-affidavit dyan? Napaka-trililing naman ang nakuhang witness. Trililing. PSG na may epilepsy, na may high blood, na may record ng kidnapping, na umabot pa sa Supreme Court. Iba. Halika, Antonio Trillanes, samahan natin si Madriaga sa hospital para magpa-medical muna. Sira kasi kaagad lahat ng testimony niya kung epileptic pala siya. Story of
epilepsy here. Inano niya yung link. Ito, basahin ko yung link. Report ito ng ABS-CBN. Kagabi, during the booking process, nag-collapse siya. This morning around 9:30, binalik sa amin. Parang ito na yung police nagsasalaysay. But now, nag-collapse ulit. Based sa medical record, ang tanong ko sa kanya, mayroon daw siyang epilepsy at the same time high blood. Iniiwasan na mag-conflict ang dalawa because it might be na maparalyze siya. Villaseran noted. Villaseran siguro police officer ito. Ngayon, dinala siya sa ospital. In the process na pinapa-report for interrogation, biglang nagko-collapse. Dinala siya sa ospital para bigyan ng medical attention. Okay. So, yun po. Klarong katotohanan na itong nagpapanggap na bagman na nagtrabaho kuno as member of Presidential Security Group may sakit na epilepsy at saka may high blood. So, ulitin ko. Yung mga ma-assign sa PSG, pilim-pilian. The best of the best. Ako nga, hindi ako never na nag-attempt ako ma-assign dyan dahil alam ko mahirap. So, itong mga script nila, hindi nila pinag-iisipan na akala nila siguro bobo ang taong bayan. Ito si Crisette, ang galing mag-research. Di ngayon, paano nila sasagutin ito? Na booking na kagad yung testimonya na member siya ng PSC. Another tanong dyan is, bakit pa kailangan ni BP Sara na mangwarta siya sa Pogo? Siguradong mananalo siya. Kung presidente nga ang takbuhan niya, sigurado na. Kaya lang, by fate of circumstances, pumayag siya na vice president. Lalo siyang mas madaling manalo dahil vice president. Tapos, kailangan pa niyang mangulimbat ng bilyones sa Pogo. So, sige lang. Good luck mga kakampings o mga Marcos loyalists sa inyong paninira sa aming minamahal na BP Sara. Remember, you can never put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo yero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo yero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si Angkol Ogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy balon.
Ug karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela. Mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti Col nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot sud ako kay may pasalamat sa Ginoo. So, Sige, salamat kayo ante.